So doon po sa mga bago na attend lang ng ating Bible study or we so-called theology. So ang ating pag-aaral po is Doctrines of Grace. So sa mga naka-attend last time, ano ba yung Doctrines of Grace? Ano ba yung pag-aaralan natin last Friday? It's based on, kaya tayo nag-U-turn dahil so ito muna, kaya tayo nag-U-turn sa pag-aaral ng Doctrines of Grace because we need to magnify the Word of God. Ano ba talaga importansya ng pag-aaral na ito sa salita ng Diyos? Kailangan natin maintindihan maigi ang Scriptures, yung full scope ng Scripture. So we are not theologians but we need to study the Word of God. Kaya nga para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Comprehend and thoughtfully interact. So kailangan din natin ng interaction between us para mas maging lively ang ating pag-aaral. So discuss natin and apply yung mga nalalaman nating katotohanan ayon sa Biblia. And kailangan natin i-synthesize and i-summarize ang mga nalaman natin for today. So, tema natin sa pagbabalik, it's God's sovereign grace in salvation. Our goal is to provide an introduction and explanation of the 5 points of Calvinism. Ano ba ulit yung 5 points of Calvinism? Na sinasabi natin? Ayan, yung nasa baba. Yan po yung 5 points of Calvinism. Yung tulip na sinasabi na acronym. Malalaman po natin yan as we go along with our study. So, the primary goal of the study is to examine the biblical teaching of this issue. Yung sa tulip nga. Pero kailangan natin, meron tayong common ground that the Bible must remain the supreme authority in these matters. Okay? So, hindi po tayo lilihis ng kalsada. Tuwid lang tayo sa pag-aaral ayon sa Biblia. So, Calvinism is, in other words, is the theology of the Bible viewed from the perspective of the Bible. Hindi sa perspektibo ng kung sino man. Ayon sa Biblia, it is the God-centered outlook, okay, which sees the Creator as the source and base and end of everything, lahat ng bagay. That is both in nature and in grace. So, as we go along, malalaman natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng Calvinism. So, pasok na tayo. Last week, iniwan natin about the absolute sovereignty of God. So, ngayon, ano ba ibig sabihin ng when we say that God is sovereign? Ano yun sa pagkakaintindi nyo? So, sa pag-aaralan natin, paano nyo masasabi na that God is sovereign? Creation, He created everything, okay? He controlled everything, okay? Okay? Supreme, okay? So, kaya nga sa nabanggit ng the Bethlehem Baptist Church sa States, sabi nila, we believe that God from all eternity, in order to display the full extent of His glory for the eternal and ever-increasing enjoyment of all who love Him, did by the most wise and holy counsel of His will, freely and unchangeably ordain and foreknow whatever comes to pass. Yan ang kanilang description about sa ibig kahulugan ng God is sovereign. Ngayon, sinabi natin sa title, the absolute sovereignty of God. What is absolute? Ano yung absolute? Walang kakulangan. Eksakto. Exactly. Eksakto. So, pag sinabi natin, the absolute sovereignty of God, ano nang ibig sabihin? Anong lumalaro sa isipan ninyo? He has the full power. Full power? Authority. Full authority? Okay. Ano pa? Absolute, in the phrase absolute sovereignty of God, is the cornerstone that defines everything. It is not mere emphasis lang, but a precise theological term carrying immense weight. May kabigatan. Ika nga, may gravity yung pinag-uusapan natin patungkol sa soberenya ng Panginoon. Kaya nandun yung bigat sa sabi ng
Pag sinabing absolute, talaga may bigat siya, may diin. Ngayon, ano ang core meaning ng absolute sa context na ito? Means total, unconditional, unlimited, and without any exception or dependence. It asserts that God's sovereign will is the ultimate and final cause of what? Of all that happens in creation. From the grandest cosmic event to the most minute detail or minute detail. So, ano sabihin yan? Lahat nakapaloob. All that happens in creation. From Genesis to Revelation. Nandiyan sinasabi ng sovereignty ng Panginoon. So, sa absolute sovereignty ng Panginoon, it denies that God's sovereignty is, unang-una dyan, ang sinasabi is partial, sabi, partial over some things but not others. Ano pa pagkakaintindi natin dyan? Ang absolute sovereignty ng Panginoon, sasabi nga dyan it denies, itinatanggi that God's sovereignty is partial. Partial nga ba daw? How can you be God if you have a partiality? Partial na. Correct. In all things, hindi yun absolute. Hindi absolute yun. Tama. Kaya sabi natin kanina, di ba, full. So, walang partiality sa Panginoon. Kuya, Yeah. including bad and sin, Including everything. everything. He is not the Good author of or sin. bad, but He is not the author of sin. Actually, He uses evil to accomplish the purpose. Yes. So, yan, that particular topic of sin is madadaanan natin yan. Kasi maraming mga katanungan dyan. Kung Diyos siya, bakit hinayaan yung kasalanan? Di ba? So, maiintindihan natin, mas maliliwanagan pa tayo. So, ito'y paniniwala na ang kapangyarihan ng Diyos ay umiiral lamang sa ilang lugar o sitwasyon, ngunit wala sa iba. Sinasabi niya nga dyan na partiality. So, parang isang hari na nag-utos sa kanyang palasyo. Na parang sinasabi na ang kanyang decree is para sa loob lang. So, hindi ganun. Kasi ikaw ruler, so aabot siya hanggang labas ng palasyo. Okay? So, ang kapangyarihan ng Diyos ay buo at kumpleto, sakop nito ang lahat. Kaya nga full extent, mula sa paggalaw ng mga planeta, hanggang sa pagbagsak ng ibon, mula sa mabuting gawa ng tao, hanggang sa masamang gawa ng demonyo. So, walang kahit anong labas sa kanyang kapamahalaan. Mga Kawikaan 16:13 at Daniel 4:35. Even Colossians, he said control everything. Yes. The main authority. The main authority. So, all things. So, pangalawa. So, it denies permissive, mostly allowing events to unfold from other wills. So, ibig sabihin dyan ay ang karaniwang pananaw na ang karamihan sa mga nangyayari ay resulta ng malayang pagpili ng tao o ng mga natural na batas at pinapayagan lang ito ng Diyos. Tama ba yun? Na mangyari ang mga ito na para bang siya ay nagbibigay ng pahintulot. Tama. Pinapahintulutan ng Diyos. He allows. He allows everything to happen. So, parang isang magulang na sinabihan ng anak, huwag kang lalabas. Ano ginawa mo? Lumabas ka pa rin. Di ba? Jeremiah 1:3. So, ang Diyos sa pananaw na ito ay higit na isang spectator kaysa isang director. Pangatlo, reactive. Hindi ba reactive ang God's sovereignty? Responding to and working around the actions of His creatures. So parang isang grand chess master na ang reaction lang sa bawat galaw ng kalaban. Para sa mga naniniwala dito, binalak ng Diyos ang pagliligtas dahil nalaman niya may mga taong naniniwala sa Kanya. Ang Kanyang plano ay reaksyon sa ating direksyon. So ang paninindigan dito ng Reformed Theology, hindi ito totoo.
yung reactive. Ang Diyos ay lagi ang ang nauuna. Ang kanya mga plano at mga pasya niya ay mangyayari sa kabila ng mga aksyon ng mga tao, at ginagamit niya ang mga aksyon na iyon upang tuparin ang kanyang naunang itinakdang layunin. So ginagamit ko, ano may ginagawa natin, ipinagkaloob pa rin sa atin ng Diyos yun. Para, yun nga sinasabi, para gamitin, maisakatuparan ang kanyang layunin o ang kanyang plano. Roma 8:29 and Efeso chapter 1 verse 4. Baka meron silang reaction sa reactive na yan. Any Pag-isipan nyo mabuti. Yan yung dinigina, yan yung Nagre-react ba ang Nagre-react. Diyos? Nagde-decide ba ang Diyos based sa desisyon ng nakikita niya or sa act ng nature or sa ano man ang nangyayari sa mundo? Ang Diyos ba ay reactive lang? Gagawin niya yung mga bagay na ayon doon sa nangyayari? no mismo. Pag ganun po ang nangyari, sovereign pa ho ba ang Panginoon pag siya ay reactive God? Ha? Bakit may amen doon? So, Kaya napaka-importante na Hindi po siya reactive, ha? ng absolute sovereignty. kaya nga, dapat ka Kasi- talaga malaman. Kapag na papupunta tayo sa subject ng salvation, Kaya alamin natin. at yung reactive na yan, papasok doon sa topic na yun, na nagre-react ba ang Diyos based sa desisyon ng tao? So reaction yun, ha? Magre-react siya. So pag-isipan yung mabuti ngayon yung reactive na yan, para pagdating doon sa topic na yon, hindi na tayo magkakaroon ng problema. May makatanong ba kayo pagdating sa particularity ng subject ng God is a reactive God? Erase nyo na lahat ng questions nyo ngayon para hindi na tayo magkakaroon ng problema pag pumasok na tayo sa soteriology. Kasi nag-U-turn tayo mga kapatid, tatandaan nyo, nasa doctrine of grace na tayo, nandoon tayo sa total depravity. Total depravity. So, sabi nga, ang Diyos ay lagi ang nauuna. So, hindi siya delayed. Okay? So, ang kanyang mga plano at mga pasya ay mangyayari sa kabila ng mga aksyon ng mga tao. Hindi yung parang may na-miss siya. Ay, may nakalimutan Hindi. ako. Madalas kayo nagbabasa ng Bible, maraming Diba? istorya doon. Pero na-influential siya sa mga prayers natin. Hindi Siya na yun. The word influence is not You cannot influence God. Yes. Kung ano nangyari sa'yo, consequences yun ng decision mo. Not His will. Actually, lagi natin pinapaalala, yung prayer natin is dapat naka-align sa will ng Panginoon, di ba? Correct. So yung panalangin mo is naka-align lagi. Pag nanalangin ka, according to your will, di ba? Ganun lagi ang sinasambit mo eh. Pag nanalangin ka. So, para maiksa katuparan yung sagot sa prayer mo, ginagamit ka niya as a means lang. Lagi natin inuulit. As a means to fulfill His purpose doon sa prayer mo. So pag sinagot niya ng no, yung prayer mo, alam mo, hindi masakit sa kalooban mo kung bakit no yung sagot niya. Hindi niya Yes. kalooban. Diba? Hindi niya kalooban. Kasi hindi yun yung kalooban Hindi niya niya. kasi yun. Hindi yan ang plano niya para sa'yo. Hindi yun yung decretive will But niya. you need to realize kung bakit no yung prayer. Darating tayo mo, sa sagot niya. decretive will na yan. Siyang ano, talagang May ano rin na tawag dito na minsan nadidelay nila. Hindi naman sinasabing no. Dinidelay according to your ano. In His, sasabi nga, in His perfect Maraming time. no, maraming no sa prayer. Pagalingin nyo yung pagalingin nyo yung loved ones ko na may cancer, namatay yung ano mo, yung kamag-anak mo na namatay na may cancer. Di ba no yun? No ba yun o yes? Sabi yes, no, and wait lang. Hindi na pwede mo ito, namatay na yung cancer. Namatay. Sa ibang case Kalooban na yun ng Panginoon. Yes, laging sa kalooban lang tayo. There is no yes or no. Sa ating perspective natin, may no. Sa Diyos walang yes Wala. or no. Yun lang ang ating tatandaan lagi. Ang perspektibo ng Diyos
sa buhay ng tao. Di ba Kasi sabi pag sa Bible, di ba? Oh. Your ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Yes. Higher than your thoughts. so, hindi siya reactive ha. So, yung pang-apat, conditional. So, dependent on human choice or action to be activated. So, kapag nananalangin ka, yung sinasabi ni Jackie, Lord, pagalingin mo yung kapitbahay namin kasi may sakit. Oh, mayroong condition. May kondisyon, di ba? Pagalingin. Nire-request. Kung hindi ka gusto ng Diyos na pagalingin siya. Oh Lord, increasean mo yung sweldo ko para magpunta ako ng church. Conditional yun. Oh. So, conditional yun. May mga kondisyonis ang tao. Di ba? Kasi tao tayo eh. Nananalangin dati ganun eh. Oo. Nananalangin daw siya na magkaroon siya ng maayos na trabaho para makabalik daw siya sa church. Oh. Ako, ginawang lisensya yung yung blessing muna bago bumalik sa church. Sigurista. Ganun panalangin, di ba? Ah. So, walang kondisyon ng soberenya ng Panginoon. Basta rin yung sa Yeah, sa yeah. salvation, kasi yung iba sinasabing God, basta siya. Nagpupunta na sa soteriology. conditional kasi nag-response sila. Paano ka magre-response? Kasi ang paliwanag nila, hindi sila, kasi ang Panginoon ay love. So, Yes, God is love. God is love. Hindi niya daw tayo pinilit. Hindi niya tayo Hindi niya tayo pinilit para pinilit. mag-respond. Oo. Kaya sinasabi nila na nag-respond sila sa Ang tao ang nag-response. Kaya ba yun? Yung response. Sa call ng Panginoon. So, ano ang sagot natin doon? Teka muna, teka. Oh. Ang tao ang nag-respond sa sa tawag ng Panginoon. parang Ganoon. Nag-respond siya sa gospel. Oo. Hindi, darating tayo sa topic na yan, Brad. Nag-U-turn mo na tayo, Brad. Actually, doon na tayo eh. Napag-aralan natin about sa depravity. So, ano yun na yun? Dadaanin natin kasi Dadaanin natin. U-turn para mas maintindihan mo na natin yung sovereignty ng God. Darating tayo sa topic Kasi- na yun, kung yung kaya nga reactive yun, yung sinasabi natin kanina, yung response mo reactive. Di ba? Pumapasok tayo sa reactive eh. So kasi yung sinasabi niya, yung tanong na yun ni Brad Ferdy is about sa topic ng reactive. Kaya nga tinatanong ko kanina, may problema pa ba kayo sa reactive? Tumatalima lang ba ang Diyos? Ibig Dahil sa sabihin, gusto ng reactive tao? ka Dahil hindi kanya ginawang hindi kanya dahil binigyan kanya ng free will para mag-decide. So reactive siya. Kaya nga tinatanong ko kayo kung meron tayong problema sa reactive eh. Hindi ba ang sabi nila, ang salvation para sa lahat. Sabi nila o sabi mo, Brad? Huwag na. Sabihin ko na lang sa... Sa labas, sa labas. Sabihin ko na lang, para sa lahat. Para sa lahat. Tapos, may mga taong nananampalataya. At may mga taong kahit nahayagan mo na, hindi talaga mananampalataya. Yes. Ito yun. Tama. Kahit anong saksak mo ng salita ng Diyos, wala pa rin. Bingin. So, paano yung, ano yun, conditional ba yun? Dahil hindi siya nanampalataya, It's his choice. Hindi. It's his Kasi own choice. Hindi siya na pala kaya, di ba? Alam mo naman yung sagot, Brad, doon eh. Ano ba biblical approach ng... Kasi alam natin sa ibang tao, i-insist nila yung free will nila. Yes. Yes. Yeah. Sa atin, ayos na natin, ayos na. Saan makakarating yung free will mo, Brad? May free will talaga ang tao eh. Kaya nga, may mga tao talaga na nagre-resist. Pero ano ang komposisyon ng free will ng isang tao? A carnal mind is enmity against God. It does not subject itself to the law of God. It does not even able to do so. For those who are in the flesh, yung free will mo cannot please God. A natural man, 1 Corinthians 2:14, cannot able to understand about the things of God. He is unable and unwilling. Yun ang free will mo, Brad. When man falls doon sa Adam kay Adam, yung may free will siya. Pero namatay yung espiritu mo, kasama yung free will mo na nawala ng kakayanan na makalapit sa Diyos. Yun yung ano, kasi yung tao kasi, hindi nila Kasi maarop yung hindi siya kasi hindi niya kasi yung perspective ng Oo, totoo. Diyos. Kaya
ang inclination niya, Siyang lumapit. siya ang lumapit. Oh. Yes. Siya ang lumapit. Oh. Siya ang nag-response. Basically, kung Diyos ang nakakaalam kung meron siyang genuine response. Kasi magre-response lang ang isang kaluluwa genuinely kapag nagkaroon na ng born again. Kaya nga may born again, di ba? Kaya ang rebuttal nila dyan, ginawa tayo ng robot. Niregenerate muna tayo. Paano kung ginawang robot ng Diyos? Kaya nga. What's the problem kung gawin kang robot ng Diyos? He's the sovereign absolute God. Kaya nga, yun ang hindi nila maintindihan. Ah. Kasi yung pride mo bilang isang tao, gusto mo hindi ka utos-utosan ng Diyos. Kasi You sinasabi have nila, to know God. sinasabi first. nila, hindi siya love kung Diyos mismo ang So, kinukulit nila doon sa Kung love. sabihin mo lang, God of justice din kasi siya, rat. Hindi lang love, tinatama ko But sa love. unang-una, wala kang karapatang mahalin ka eh. Totoo lang. Yun na. Dahil sa kasalanan mo eh. Alam naman natin yan. Diba? Ang inaano ko yung paano natin Kaya nga binigyan niya si Kristo. Paano natin may explain sa tao na Kasi wala mahirap kang kung tamang sasabihin relasyon sa natin Diyos? na, Ano ngayon, mamurungot ako. Dahil subiran ng Panginoon. Oo. Yes. Oh. Sablay tayo Tapos lead na tayo. Kung ang kausap natin ay hindi katulad ng faith natin. Kasi may pride siya eh. Yun ang problema niya, yung sarili niya. Ang problema niya, Brad, ayaw niyang isubject yung sarili niya sa Diyos. May pride siya. Ako kahit gawin akong robot ng Diyos, bakit hindi? I'm only a mere creature created by God. Tayo makakaintindi. Oo, pero sabihin mo lang we are dead on our No, no, no. trespasses. They need to understand the absolute truth, Brad. Hindi yung truth na nagagaling sa pag-iisip nila na hindi biblical. Kasi ibabato din silang verse. Pwede galing din sa Bible. That is misinterpreted use of the Bible. Sasabihin din nila sa atin yun. Yung din ang pagkaintindi. Misinterpreted. Pag sinabi ka sabihin mo, Yes, sabihin mo sa mga ano, dead talaga, sabi we are dead on our trespasses. Kasi pagpatay Layo muna tayo. kasalanan. Focus muna tayo sa absolute sovereignty ng Diyos. So, ngayon, kasi napupunta na tayo sa theology. so, sa mga gano'n, sabi mo, halika Brad, sama ka sa akin sa church. Isama mo sa church para ano. Para, malalo mong Tsaka huwag siyang maging selective sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, Kailangan full broad full knowledge, Bible ano? ang pag-aralan mo. Yung parang namamalengke ka lang, ito. Ganun sila eh. Oo. Huwag lang yun, namimili ka lang, ito gusto ko, hindi. Kasi yung kung ano yung fit sa kanila sa gusto nila, Yun lang. yun yung pinipick up nila. Pero ganun din yung sasabihin nila sa atin. Hindi, mag-aaral tayo ng Bible theology. Ah, sige. Ngayon, sinasabi yung ano, Ano nangyayari doon? Pagka sabihin na ng Holy Pero Spirit. meron talaga galing. so ang sinasabi ngayon, ang kapangyarihan ng Diyos ay ano, kabaliktaran ng partial, ano, Full. full. Kabaliktaran ng permissive, Sweldo, partial. active, reactive, Active yan. aktibo. Submissive. Si allows. Submissive. Permissive is he allows. Hindi, kung gusto niya yung kabaliktad ako yung opposite na. Reactive. Sinunod pa. Non-reactive. Pag sinabi mong ano, Reactive or non-equally reactive. So, nagpapauna. And conditional, unconditional. Ganap. Okay? So, yun yung kahulugan ng absolute. Ano yung permissive, kuya? Ano yung permissive po? Sabi dito, active. Ah. Tapos sa reactive, nagpapauna. Then, anong key implications ngayon ng God's absolute sovereignty? Number one, it is comprehensive in scope. Okay? God's sovereignty extends over everything without exception. Nandiyan yung sinasabi natin, the macro. Yan, yung mga hari, mga nation, yung history, nature, sabi nga sa Proverbs 2, 21, and Daniel 4. So, yan yung nakakasakop sa macro. Kung may macro, may macro. So, the random roll of dice, the flight path of sparrow, the number of hairs on your head, yan yung part ng mga micro na saklaw ng Panginoon. Proverbs 16:33 and Matthew 10:29-30. Then, sinasabi ni Jack kanina,
good and evil. So yan ang mga comprehensive scope. So this is the one of the most challenging nga kasi nga yung bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga evil things. Okay? Hindi ka talaga maiiwas So in eh. Reformed theology holds that God's sovereignty ordains all things. Yan ang ating pananaw. Yan ang paniniwala natin. Yet in such a way that He is not the author of sin. Nasabi nga kanina. Okay? He works through secondary causes, meaning He governs the free actions of moral creatures, both angels and humans, without violating their will. Without Violating their will, ha? our will. Sinasabi dyan. So that their actions are truly their own. Para masabi na, I did not violate you. Hindi kita pinigilan sa gawin dapat mong gawin. Kung gusto mong gawin. Ginawa mo yan sa sarili mo yan. Yung sinasabi natin free will. Sinasabi ng iba, di ba? Evil acts are ordained by God, not by His direct agency. He does not do evil. But by His sovereign permission and direction, always for a holy and wise purpose. Nag-guess nyo? Permissive will yan. Yes. Okay? Hindi niya tayo pinigilan na gawin yung gusto natin. Yes. Nagagawa natin yung mga gusto natin. Tama man o mali. Di ba? Para, ano? Tayo ang accountable sa mga ginawa natin. Hindi ang Diyos. Na sabi natin, sovereign ang Diyos eh. Pero pagdating dito, hinahayaan niya tayo. Sa perspektibo ng tao kasi, pag nakita nila ang Diyos na sa tingin nila gumawa ng evil acts, hindi na sovereign. O, example natin, inutusan si Abraham sa mga Amalekites, inatake nila, pinatay nila lahat, ultimo bata. So tama ang Diyos doon o hindi? Sovereign ba ang Diyos doon o hindi? Sa perspektibo ng tao, magagalit sila, ba't pati bata dinamay mo? Damay, di ba? Pati hayop, idadamay mo, ano kasalanan nun? Pero inutos ng Diyos, that's a sovereign will. That is a absolute sovereign na utos niya na patayin pati bata. Inosente yun ha, pero pinatay yung bata. Bakit Yung hinayaan? mundo ngayon, galit na galit sa mga ganyang bagay. Kapag nagkaroon ng gera sa Palestine, namatay yung mga bata doon, God permits that to happen for a certain purpose. Pero di ba galit ang tao? Kasi, di ba ang perspektibo ng tao about Diyos? Kaya nga pinag-aaral natin the absolute sovereignty of God. Who is God Himself? Yes. Sabi nga, Pinapakilala namin. Magbasa ka ng Old Testament. Baka sabihin mo, napakasama ng Diyos. Napakasama ni Yahweh. Pero hindi mo kilala si Yahweh. Ano yung purpose niya? Pag hindi mo binasa yung buong Bible, yung buong Old Testament, hindi mo maiintindihan kung bakit kailangan mangyari yun at bakit kailangan dumating ni Kristo. Deuteronomy nga, di ba? Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Diba? Pag hindi mo kilala sa ganung perspektibo ang Diyos, then forget about that you're a Christian dahil hindi mo talaga kilala ang Diyos mo. Oo. Alamin mo na ako ang Diyos. Una pa lang yan, umiinit na. Ako mismo. Diba? O yung pangalawa, it is unconditional and uncaused. Sabi nga, God's decrees are not a response to what He foresees humans will do. Isa sabi kanina, reactive. So this is a critical point. His sovereignty is not dependent on human will or action. Romans 9:16. Rather, human will and action are the means by which His sovereign decrees are executed. So this removes any ground for human boasting and places salvation, in particular, entirely within God's gracious purpose. It is unconditional. Okay. Ano sabi sa Romans 9:16? Pakibasa? Sa Tagalog, sabi rito, maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay napabatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. You shall have mercy on whom you shall have mercy. You will have compassion on whom you will have compassion. Bingo.
So, pangatlo. Ang ganda na sinabi, Brad. Oh, balik mo, Brad. Ayan, oh, para sa prayer din yan. Human will and actions are the means by which His sovereign decrees are executed. So, ginagamit niya lang yung will mo and action mo as the means o are the means para i-execute niya yung kanyang decree. Yung degree niya. So, Magagamit? hindi kanya ginagamit, hindi kanya ginagawang robot, di ba? Kasi ginagamit niya yung will mo eh. Kung gagamit daw eh. Hindi. Minsan, kung gagamit daw ng eh. Malalaman natin kung talagang magagamit ba ang Diyos dahil sa ganyang salita. Eh, Well, kung gamitin ba ako ng Diyos, yung Walang mag-slave man problema. ako, walang problema sa akin, Brad. ako hindi ka alam Hindi naman ako magiging proud para. Kaya nga, puro ano ka, Ako ang tao kasi. Ano magagawa natin eh? Kasi yung tao, alam mo na maraming ano eh, kuskus malukos. Pangatlo, it is meticulous in detail. Di ba? Ito, sinasabi nga nila, walang accident o chance events from God's perspective. Yung sinasabi natin, accidentally lang ako napunta rito eh, nagkataon lang napunta ako dito eh. So, everything happens according to His predetermined purpose and plan. This is often called meticulous providence ng Panginoon. So, providence ng Panginoon na makarating ngayon dito si sa Roms, si Brad, di ba? Providence yan ng Panginoon yan. Hindi accident. Hindi aksidente yan. Walang Sobrang yan ng Panginoon. Ika nga eh, nasa plano ng Panginoon. Sinasabi niya, hindi, yung sinasabi natin, hindi aksidente na pumunta ka rito. Yes. That's his own will. Providence. Ng Panginoon. Oh, yeah. Correct. Dahil gusto ng Diyos, sinasabi, mahal ka ng Diyos, kaya dinala kanya dito para mapakinig ng salita niya. Isa yung Diba? sa kinahanglan natin ng ano na medyo mga dagdagan ng ating mga pakating. Yes. Isa sa panalangin natin yan. Okay? Pang-apat, it is the foundation of certainty and hope. Sabi nga, for believer, this is not a cold philosophical doctrine but a source of profound comfort. If God is absolute sovereign, then una-una, salvation is secure. If He chose you before the foundation of the world and effectually calls you, nothing can snatch you from His hand. Yan ang belief natin. And pangalawa, prayer is meaningful. We are not persuading a reluctant God, but appealing to a Father who has already ordained the means, prayer as well as the end. That's why our prayer should always be aligned to God's will. We are not persuading, ha? Ito na Yeah. Hindi mo inuutosan ng Diyos, ha? Kaya, we are not persuading a reluctant God. Yeah. Yan ang kasagutan, di ba? Pagka ng mga bungingupuan. Oh, baka may question Ito kayo. yan. Sa salvation and secure. Ayan, Salvation is secure. Secure nga ba ang salvation mo? May tanong si Pag Brad Michael. Ah, Hindi, nagre-raise sila ko dun sa, kasi yun ang tinatanong sa akin dun sa Vine. sa Vine? Vine. Ah, Kasi ang sabi dun, I am the true vine. Kung You are the branches. i-analyze natin, ang Panginoong Isus ang Sanga. puno. Puno. Puno, tayo ang mga sanga. Tapos ang sinabi dun, the God the Father is the vine dresser. Tapos tinatanggal niya yung mga di namumunga. hmm. Tapos ini-imply ng tao, na ibang tao na nawawala yung salvation Kasi tinatanggal. kasi tinatanggal niya. Hindi ba? Diba sabi nga na maraming magsasabing Lord, Lord, Lord. Doon muna tayo sa context ng Konteksto. vine. Ah, Vine? I am the vine, you are the branches. Darating tayo dyan sa John 15, Brad. Yeah. Darating tayo sa John 15, mga kapatid. Ako magtuturo John niya. 15 are you? Wait Doon ka. muna kayo. Masyado akong excited eh. Di ba, Pastor, salvation is secure once na talagang by heart tinanggap mo talaga si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Because that's the only way, which is in John 14:6, right? So salvation is secure na talaga sa buhay mo.
In connection to Nagets ko siya. Hindi nga. Sabay nga eh. Hindi ba sabi nga, tama Tama ko siya. sa'yo tatanggal. Ibig sabihin, ang tayong mga Kristyano, Pag walang buko. pag walang ang Yeah, assurance parang na para maging Parang faith. masabi na talagang pinili ka isa Faith is Mas part ka ng vine. kung wala kang bunga, tatapyasin ka pa rin. Parang yung sinasabi ni Pastor Pablo sa faith is dead. Faith's not is dead. Hindi, iba yun. Without fruit. Okay, so May maraming fruits naman, not only pag... Hindi nga kasi tayo, naniwala tayo na kung nasa kay Kristo na tayo. Ay, mamumukat ka, bro. No one Hindi nga, does not show. hindi nga, kasi ang sabi nga doon, sa vine may nakakabit na Brad, branches. teka muna, nasa 15 ka lang eh. Nasa 15 Yun nga, ka. yun nga. Pag binasa mo yung buong context nandyan, kasi namamahay ka sa 15, i-discuss Hindi natin nga yan. muna tayo kasi kung tanungin ka kung ang focus Hindi, ang ano niya, Ten. ang basis niya doon sa non-believer eh. May kapaliwanagan doon. Ah. May kapaliwanagan. Pero dapat nasa buong konteksto ka nandyan, instead of John 15 ka lang. Oo. Bakit sinabi sa part ng John 15 yung about the vine and the branches? Pag-aaralan natin yan, darating tayo dyan. Ganda yung Pero base wag ka yan. lang magpo-focus, sabi ko sila, cherry picking ka, na ang losing salvation dahil sinabi sa John 15 Yes. na tinatanggal ka sa vine. Huwag mong i-focus yung sarili mo doon. Ang daming verse sa Bible na implicate na ang salvation is for eternity. Okay? Kaya pagdating sa 15, dapat pagkakala mo kung bakit sinabi niya sa 15 yun. kailangan siguro more. Alam natin Huwag yun. kang maging selective. Alam natin yun kasi Hindi, kasi fruit kasi yung nandoon na sa Galilea na. Pero wag kang Yung focus ano sa doon, salvation. yung Kaya buong pinupusa context kasi ng hindi scenario. Hindi buo yung 15. Kailangan malabo yung kabuuan. Yeah. May pinanggalingan yun, ikaw Oo. din natin. May Nakinahugan. kasi nga Si Hugot to, si Kami Hugot. nakakampi kita ngayon. ang inaano doon, ang una doon, nakakabit ka eh. Nakakabit sila parehas eh. Hindi na salvation. Alay mo nga, fruit na lang pala. Kasi darating tayo dyan sa 15. Okay? Hugot kasi to eh. Superficial lang kasi pagkakabit mo, brad. Next. Evil is not ultimate. Okay? Even the worst evil is under God's sovereign control and will be ultimately used for His glory and the good of His people. Romans 8:28. And mission is guaranteed. The success of the Great Commission does not depend on human cleverness but on the decree of the one who has people from every tribe and tongue. So yan ang mga foundation of certainty and hope. So, dyan tayo matatapos. Pero, sabi nga, while someone might agree that God is able to accomplish His purposes in the grand scheme of things, there may still be some skepticism, okay, as to whether God designs and governs everything that comes to pass. Ephesians 1:11 is one of the clearest texts that addresses this issue. Anong sabi doon? Also, we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, to the end that we who were the first to hope in Christ would be to the praise of His glory. Ephesians 11:12. Bakit naka-highlight yung all things? Ano yung napapaloob sa all things na yan? Kasi pag sinabi yung all things, ibig sabihin, lahat elected, lahat pinili ng Panginoon. Lahat ginusto ng Panginoon. Kaya yung all things na yan, malalaman natin yan. Universal ba yan? Yeah. So, bago tayo pagpatuloy, tingnan natin key aspects of God's sovereignty. So, dyan ako titigil ngayon. Okay? Ano yung mga key aspects of God's sovereignty? Nandyan na yung pinag-uusapan natin na decretive will. Yan. Medyo lumalalim na tayo patungkol sa mga will ng Panginoon. Kung kasama ba tayo sa will niya? Ito kasama yung will ng tao dyan, yung free will. Wala. Walang free will dito sa usapin to. Okay? So, Pero pwede natin i-sideline yun, para mas maintindihan natin yung konteksto ng sovereignty
or yung decretive will, permissive will, diba, ng Panginoon. Yes, para malaman natin yung ano niya. Yung pinaka-bias niya. So basahin natin what is God's sovereignty. That He is absolute and eternal power to govern and control all things. Kasi sinasabi nga natin na para daw tayo mga robot dahil tayo kinokontrol na gaya ng drone and people according to His will for His glory. This means He is the absolute King and the owner of everything and nothing happens outside His authority. Okay? Nothing happens outside His authority. Absolute ganap. So, may mga isa, dalawang aspeto. 3, 4, 5. 5 aspeto yan na himay-himayin natin next week. Okay? Tayo may nalangin. O Diyos, sa maraming banal, salamat muli Ama sa isa na naman pong matagumpay na pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, upang mas lalo naming maisabuhay ang mga itinuturo nyo sa amin sa gawa ng mga salita, Panginoon. Salamat muli, Lord, for giving us the knowledge and wisdom to comprehend all things coming from you. And muli, Panginoon, dalangin namin ang inyong presensya sa gaganapin naming worship service para sa iyo. Sa iyo lamang po ang araw nito, Panginoon. Ito pang aming samudalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.